Welcome! Welcome! Welcome, mga yawa! Sa wakas, sumagot na din ang Angas Barangay Council sa kanilang Facebook page. Nung nakaraan ay tinalakay natin at hinimay ang mga batas kaugnay sa kanilang ginawang checkpoint at pagpapatupad sa kanilang barangay ordinance. Ayon sa kanilang Facebook post, the legal basis for barangay checkpoints to implement ordinances is the Local Government Code of 1991, RA 7160, which grants barangays the power to enact ordinances and the mandate to promote the general welfare and maintain the peace and order within their jurisdiction. The punong barangay or barangay chairman has the duty as the chief executive to implement these local laws to ensure the safety and well-being of their community. Primarily legal foundations, RA 7160, Section 16, mandates local government units, including barangays, to ensure and support maintenance of peace and order and exercise powers necessary for the promotion of the general welfare. RA 7160, Section 389 enumerates the specific powers, duties, and functions of the punong barangay as the chief executive, which includes implementing laws and ordinances, barangay ordinances, local ordinances passed by the sangguniang barangay or barangay council and approved by the higher local government unit provide the specific rules that need enforcement, such as those related to public order, health, or safety. Checkpoints as an enforcement tool. Checkpoints are a method of enforcing barangay ordinances and are conducted to ensure compliance and promote the general welfare. They are established based on the barangay mandate to maintain peace and order and to implement local policies and ordinances. This authority is often exercised in coordination with national agencies like the Philippine National Police for more complex or sensitive situations. Bravo! Palakpakan! Nag-nose bleed ako. Mukhang nag-Google pero di naman naiintindihan ang kanyang pinost. May kodigo na nga, sablay pa rin. Ang nakakamangha pa, may 6 na tangang nag-share. Nung una, sinagot ko ang mga tanong at reklamo ng mga taga-angas tungkol sa sinasagawang checkpoint. Hanggang dun lang sana yon dahil umaasa ako na mauunawaan ng barangay at babaguhin nila ang kanilang implementasyon at aayusin ang kamalian. Subalit, nagkamali ako. Imbes na ayusin, ay sinagot pa talaga ako ng Ingles with matching RA 7160 kuno. Halata talagang hindi pinag-isipan, hindi nag-iisip. Ako tuloy ay nag-aalala. Diyos mio Marimar, ano ba tong inyong mga hinalal? Bakit mukhang hindi nag-iisip? Tara, samahan niyo akong himayin at sagutin kung ano ang RA 7160. Serbisyong hindi pinagkakatiwalaan. Balita walang katotohanan. Balita pinagtatawanan. Ito ang Yawa Balita. At ito ang inyong anchorman. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan. May
Sa kanilang post na Ingles, aking tatagalugin para mas inyong maunawaan. Ang basihan daw nila ng kanilang checkpoint ay ang RA 7160. Diniin pa nila ang Section 16 at Section 389. Ano nga ba ito? Ayon sa Local Government Code of 1991, RA 7160, ang barangay ay may tungkuling magpanatili ng kapayapaan at kaayusan, magpatupad ng mga ordinansa at pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Ayon naman sa Section 17 o General Welfare Clause, lahat ng local government unit ay dapat magsagawa ng mga kapangyarihang kailangan upang maitaguyod ang pangkalahatang kapakanan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Ayon naman sa Section 389 o Powers of Punong Barangay, ang kapitan ay dapat panatilihin ang kaayusan sa barangay at tulungan ang mayor at PNP sa pagpapatupad ng peace and other functions. Kung gayon, bakit ko nasabi na hindi sapat ang RA 7160 bilang basihan nila ng checkpoint? Ang checkpoint ay isang law enforcement operation na naglilimita sa karapatan ng mamamayan sa paggalaw at pwedeng magdulot ng search o seizure. Ayon sa pambansang batas, sa RA 6975 o DILG Act at RA 8551 o PNP Reform Law, ang police power ay nasa PNP. Ayon din sa DILG Memorandum Circular 2022-066, bawal magsagawa ng checkpoint ang barangay officials o tanod maliban kung may kasamang PNP at nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Ayon din sa PNP Manual of 2013, lahat ng checkpoint ay dapat pangunahan at isagawa ng uniform duly authorized PNP personnel. Ibig sabihin, kung may coordination lang sa PNP, pero walang aktwal na pulis sa lugar, ito ay isang illegal checkpoint. Ang RA 7160 na kanilang pinagmamalaki sa kanilang Facebook post ay ang isa sa pinakaugat ng madalas na maling akala ng maraming barangay. Dahil nga, nakasaad sa RA 7160 ang tungkulin ng barangay sa peace and order. Ibig sabihin daw ay pwede na silang mag-checkpoint. Pero ang totoo, hindi nagbibigay ang RA 7160 ng kapangyarihang magsagawa ng checkpoint ang barangay, maliban lamang kung may kasamang PNP at ito ay aprobado o supervised ng pulisya. Ang sinasabi sa RA 7160-384 o Rule of Barangay, as the basic political unit, the barangay serves as the primary planning and implementing unit of government policies, plans, programs, projects, and activities in the community and as a forum for the collective views of the people. Ibig sabihin, ang barangay ay tagapagpatupad ng mga programa, hindi tagapagpatupad ng batas sa antas ng pulisya. Binanggit nila sa kanilang post ang Section 389. Pero hindi nila binanggit ang kabuang Section 389. Ngayon, sa Section 389B1 o Powers, Duties, and Functions of the Barangay Captain, sinasabi dito na ang kapitan maintain public order in the barangay and assist the city or municipal mayor and the PNP in the performance of peace and order functions. Oo, may tungkulin ang kapitan sa peace and order, pero malinaw na sinasabi, assist the PNP at hindi replace the PNP. Ibig sabihin, pwede silang tumulong, mag-coordinate o mag-monitor, pero
Hindi sila maaaring magsagawa ng checkpoint ng mag-isa at walang kasamang pulis. Maliwanag ang sabi sa DILG Advisory dated March 29, 2017. Barangay officials have no authority to conduct checkpoints and apprehend motorists. They may only assist the PNP when requested and the PNP must be present. Ang pinagyayabang nila na basihan nila sa kanilang ginawang checkpoint na kanila pang pinost sa kanilang Facebook page. Ang RA 7160 ay isang general law. Nagbibigay ng general duties tulad ng peace and order, cleanliness at kung ano-ano pa. Pero ang law enforcement powers gaya ng checkpoint, arrest at seizure ay special powers na kailangan ng specific authority under national law. Dahil ang checkpoint ay may kinalaman sa police powers at iyon ay saklaw lamang ng PNP at ito ay maliwanag na sinasaad sa RA 6975 DILG Act of 1990. RA 8551 PNP Reform and Reorganization Act at PNP Operational Procedures Manual. Kaya kahit sabihin pa ng barangay na nakasaad sa pinagmamalaki nilang basihan na RA 7160 na tungkulin nilang panatilihin ang katahimikan, ang sagot pa rin ng batas ay oo. Pero dapat sa koordinasyon at tulong sa PNP, hindi bilang kapalit ng PNP. Sa aklanon pa, alalay ka malang, hindi itpabida-bida. Dahil kung pinipilit ng barangay ang kanilang ginawa dahil sa RA 7160 at may nangyaring aksidente o paniningil at pagkuha ng mga dokumento ay maaaring masampahan ng kasong administrative case, abuse of authority at grave misconduct sa DILG or sangguniang bayan ang barangay. Pwede din silang kasuhan ng criminal case, usurpation of authority ayon sa Article 177 ng Revised Penal Code. Ang Section 60 naman ay isang general power at hindi specific authority. Pwede kang magpatupad ng curfew sa kabataan, magbawal ng inuman sa harap ng eskwelahan, maglagay ng tanod para magbantay sa gabi, o mag-organize ng barangay patrol, pero hindi ibig sabihin na pwede ka nang magsagawa ng checkpoint dahil ang checkpoint ay isang law enforcement action at iyon ay eksklusibo lamang sa PNP. Ang Section 389 naman ay nagbibigay kapangyarihan sa kapitan na panatilihin ang public order, pero malinaw sa linya ang assist the PNP. Ang keyword ay assist, hindi replace, at lalong hindi act like the PNP. Hindi kapalit ng pulis ang barangay. Ang papel lang ng barangay ay support o tulong, hindi enforcement authority. Dahil nga ang checkpoint ay isang uri ng police operation o law enforcement activity na may kapangyarihang magpahinto ng sasakyan, mag-inspeksyon, magtanong o minsan ay manghuli, ang ganitong aksyon ng implikasyon sa karapatan ng mamamayan ay isang constitutional right to privacy and freedom of movement. Kaya nga ayon sa PNP Manual at Jurisprudence, People vs. Gadon, GR number 188436 of 2012, ang checkpoint ay legal lang kung may authority at supervision ng PNP. Hindi mo pwedeng i-derive o imply ang ganitong kapangyarihan mula sa General Welfare Clause kasi police power cannot be implied where it infringes on individual rights. It must be expressly granted or clearly delegated. Base yan sa Doctrine of Express Delegation, Constitution Article 10, Section 20, RA 6975. Ngayon, uulitin ko,
ang RA 7160 Section 16 at Section 389 ay nagbibigay sa barangay ng responsibilidad sa kapayapaan, pero hindi ito nagbibigay ng kapangyarihang pangpulis tulad ng checkpoint, paghuli o pag-inspeksyon. Ang ganitong kapangyarihan ay nasa PNP lamang, ayon sa pambansang batas ng mga DILG circulars. Maliwanag na ba? Hindi sana ako sasagot kaso kinukulit ako ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng post na Ingles na yon. Ngayon ko lang din napagtanto na kahit sila pala hindi nila alam kung ano yung mga pinagpo-post nila. Nakakahiya yung unang pagkakamali na i-post nila sa social media at ipagyabang ang kamaliang pinaggagawa nila. Ngayon, pinagyabang ulit nila ang isa pang katangahan para ipaglaban yung naunang kamalian. Nakakahiya ang ganon. Yun bang feeling mo gusto mo sanang magbida-bida pero na back to you ka? Ayaw ko sanang mangialam pero sino ba kasing tanga ang nag-isip ng ordinansang yan? Okay na sana yung Barangay Ordinance 01 Series of 2025 na 20 kilometers na speed limit para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga bata na malapit sa eskwelahan. Pero yung Ordinance 02 na kinakailangang kumuha ng clearance sa barangay ang mga negosyong dadaan sa barangay tulad ng gilingan ng bigas, magbabakal bote at mga delivery vehicle, dumadaan lamang sa barangay at hindi naman taga dyan, bakit mo kailangang kuhaan ng clearance? Magtaka ka na lang kung walang mga online order na darating sa mga tao dyan sa barangay kasi yung delivery rider ayaw kumuha ng clearance. Isa pa yung Ordinance 03 na kinakailangang humingi din ng clearance ng mga taong magtatrabaho sa angas. Yung gusto mo lang magtrabaho sa construction work dahil may tinatayong building sa angas, kukuha ka pa ng clearance sa barangay kung pwede ka mag-anak ka ng pating tapos dagdagan pa na nagpa-checkpoint at nanghihingi ng mga dokumento sa mga motorista na parang HPG? Anong klaseng pag-iisip yan? Nagtatanong tuloy ako, pinagbutuhan ba talaga ang ordinansang yan sa session? Hindi man lang lumaki yung mata ng kapitan at mga kagawad ng unang marinig sa session ang panukala ng ordinansang yan? Samantalang pagkabigay nga lang sa akin ng citation at nang mabasa ko, inahulog ako sa upuan kakatawa. Diyos mio Marimar, what a joke! Muli, ito si Yawa Claudio at ito ang Yawa Balita. Basta balita! Yawa! Yawa Claudio, ikaw na ang bida. Lakas ng karisma, dama ng